Ito na naman po si Attorney A. Erwin Bautista sa ating US Visa Q&A na program. Ano po? Doon sa mga hindi pa nagsusubscribe, pakiusap lang po. Baka pwede na kayo mag-subscribe at mag-like para naman tayo ay karoon ng presence dito sa YouTube. Ano po? Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa divorce na hindi naman pala nag-go through. So, meron tayong naging client. Siya ay nag-immigrate sa US. Pinitisyon siya ng mother niya. So, ngayon, pagdating niya dito, nag-file siya ng divorce doon sa asawa niya dahil hindi niya isinama yung wife niya, no? So, ngayon, doon siya nag-file sa Las Vegas. Meron siyang hinire doon na paralegal. So, ngayon, na-file. So, ngayon, akala niya, divorce na siya. So, nag-asawa ulit siya dito. And then, later on, hindi rin nagtagal, nag-divorce din sila nung pangalawa niyang asawa. So, fast forward tayo to the present. 2024, meron siyang nakilala na nag-asawa siya at nagpunta rito sa akin para i-file ko yung petition. Ano po? Ngayon, itong mga may edad na sila, itong mga client ko na ito. In fact, itong lalaki na petitioner na US citizen, so nakadalawa na siya ng asawa, so pangatlo na niyang marriage ito. Ito rin namang babae na Pilipina na taga Netherlands ay nag-asawa siya, nabalo, tapos nakapag-asawa uli siya, and then nag-divorce. So, dito na sila nagkakilala sa US dahil bumibisita rito, taga Netherlands eh. So, ngayon, nung nagkagustuhan sila, nagpakasal sila. So, ngayon, pinile natin yung petition. Nung pinile na natin, biglang nagpadala ng request for evidence yung immigration. Asan daw yung divorce decree nung divorce sa Las Vegas nitong US citizen na petitioner. So, sabi ko, Mr. Cruz, let's say Mr. Cruz ang pangalan niya, no? Asa na po yung divorce decree? Sinabit ko na sa inyo Hindi po, ito lang po yung petition na na-file, na nakatatak, petition filed. Sabi niya, yan lang ibinigay sa akin Sabi ko, ang tanging paraan lamang dyan ay pumunta ka Las Vegas, doon mismo sa court, at hingin mo. So, nung kinuha niya yung file, kasi hindi na raw niya ma-contact yung paralegal na nag-file sa kanya Kaya pumunta siya doon. Pagpunta niya sa court, ang nakuha lang din niya ay yung kopya ng petition na final. So, sabi sa kanya doon sa divorce court or doon sa civil window, kailangan mo makipag-usap sa lawyer para magtuloy itong divorce mo which is several years back, ano? So ngayon, wala kaming ma-submit doon sa immigration. So ngayon, pero sabi niya sa akin, alam mo, kakauwi ko lang 3 months ago. Kasi nakipaglibing ako doon sa first wife ko kasi alam mo, may mga anak kami Sabi ko, ha? So, kung namatay na yung first wife mo na siyang subject ng Las Vegas divorce, you don't need that divorce. Ang kailangan na lang natin i-submit ka ako yung death certificate. Kaso, ito problema. Nagpakasal sila nitong kanyang pinipetisyon na asawa before namatay yung kanyang wife. So sabi ko, ang interview natin ay malapit na, next month. Naka-receive na kami ng notice So ako, ganito ang gawin natin. So magpakasal ulit kayo, and then mag-fill up tayo nung lahat na document na sinubmit natin at pirmahan natin ng date after the wedding. So in fact, pakasal sila ng Wednesday, nag-fill up kami ng bagong information, bagong documentation or applications ng Friday. Ng Monday, interview na nila.
So sinabi namin kagad dito do sa officer, we have to inform you that he was not able to get divorced from his first marriage, but unfortunately namatay yung wife niya, no? So ang epekto nun na-dissolve na rin yung marriage niya do sa wife niya na yon. Kaya sabi ko do sa officer, we are submitting all documentation with today's date. Para nang nun, it's after the second wedding, which is the valid wedding. Kasi yung unang wedding is void ab initio because he has not dissolved his marriage with his first wife. So, tinuloy ng officer yung interview, hinanapan niya ng mga good faith marriage, admissibility issues, and then sabi sa amin, we'll study this petition and we'll let you know. Eto na. After 2 months, dumating ang desisyon, dinideny yung petition dahil nga hindi pa dissolve yung marriage nung petitioner na US citizen do sa kanyang first wife. So, ibig sabihin, he is not competent to enter into another marriage kasi nga meron pa siyang existing marriage. So, even though nag-submit kami ng panibagong petition, on the day of the interview, hindi kinonsider ng officer yon. So, now, the solution is, we have to file another adjustment of status package. So, hopefully, dahil medyo may kahigpitan ngayon, ay hindi siya ma-issuehan yung ating beneficiary ng notice to appear. Kasi ganun ang ginagawa na ngayon, very strict. Once mawala ng status ang isang tao dito, pinapadalan kagad ng notice to appear. So, we will refile the petition para nang nun ay makorek yung problem doon. The reason why I decided na mag-submit ng panibagong petition na dated right after the marriage kasi a long time ago, yung mismong immigration officer ang nagturo sa akin yan na meron akong client na for naturalization, bago niya ako ni-retain, nag-file na siya. Kulang siya ng 1 buwan yata para maging 5 years, bago siya makapag-apply ng citizenship. Mabait yung officer. Sabi ng officer, ganito gawin natin para hindi na siya magbayad uli ng panibagong filing fee. Mag-fill up na lang tayo ng panibagong application doon mismo sa opisina niya. Pinil up pa namin yung bagong application form at dinate namin nung date ng interview. At tinanggap niya yun dahil siya nga mismo ang nag-propose. So, ngayon, naisip ko baka pwede ngayon dito yon. Well, apparently, hindi kinonsider ng US Immigration Officer yon. Kaya ang ating moral of the story today, make sure that the divorce went through, na merong judgment. Hindi yung petition lamang na na-receive, stamp receive. Oo, yun yung confirmed copy. So, make sure na, at saka yung mga foreign divorces, kailangan, or certificate of birth, certificate of marriage, certificate of death, kailangan pag sinubmit yan, merong translation. Para nang nun, hindi pahirapan yung officer, malaman niya kung ano yun. Para nang nun, madali ang trabaho niya. So, salamat po sa inyong panunood. Sana ay hindi mangyari sa inyo itong problema na nangyari dito sa client ko. Be vigilant with your documentation. Verify kung meron ngang na-enter na divorce or wala. So maraming salamat po sa panunood at sana po ay i-like and share ninyo and then subscribe. And see you sa ating next episode. Ito po si Attorney A. Erwin Bautista. Maraming salamat po.